Sa gitna ng hindi pwede, doon kita minahal. Sa pagitan ng tama at ng bawal, hindi kita hiniling, pero ikaw ang dasal. Isang lihim na ayaw nang magpaalam. Ang init ng Maynila ay parang mantsa sa balat. Nakadikit, mahapdi sa parking lot. Bago sumakay sa sasakyan, tumigil si Kino. Salamat sa araw na to, Liha. Parang nakalimutan ko ang mga problema ko ng ilang oras. Anytime, Kino. Biglang yumakap muli si Kino kay Liha. Mas mahigpit ngayon. Mas desperado. Ang mga kamay nito ay nakasiksik sa likod ni Liha. Halos itulak siya sa sasakyan. Miss na miss kita, pare. Bulong ni Kino. Ang mga labi nito ay halos dumampi sa tenga ni Liha. Nang hina ang tuhod ni Liha. Ang buong katawan nito ay nag-aalab. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang mga kamay at niyakap pabalik si Kino. Hinimas ang malapad nitong likod. Miss na miss rin kita, sagot ni Liha. At sa mga salitang iyon, may ibang kahulugan na kumakawala sa loob ng puso niya. Dahan-dahan, humiwalay si Kino. Pero ang mukha nito ay malapit na malapit kay Liha. Ang mga labi ay halos magdikit. Ang hininga nila ay magkahalo. Amoy alak at kape. At isang matinding tensyon na tila masisira ang mundo. Kino, anas ni Liha. Isang babala at isang pag-anyaya. Tumikhim si Kino at dahan-dahan itong humiwalay. May sakit sa mga mata nito. Isang paglaban. Isang pagkalito. Uwi na ako, sabi nito. At ito'y may bahid ng pait. Sumakay si Kino at umalis. Naiwan si Liha sa parking lot. Ang katawan ay nanginginig. Ang mga labi ay nangangarap sa init na muntik ng maranasan. Sa apartment ni Liha, nakatayo siya sa harap ng salamin. Sa kanyang temporaryong apartment, tinanggal niya ang polo at tiningnan ang kanyang sarili. May bakas pa ng yakap ni Kino. Isang maliit na marka sa kanyang balikat, kung saan masyadong mahigpit ang pagkakayakap nito. Dinampot niya ang kanyang cellphone. May text mula kay Kino. Maayos naman ako nakauwi. Salamat ulit. Karugtong ang nakangiting emoji. Nakatitig si Liha sa mensahe. Tapos, dahan-dahan, iniangat niya ang mga daliri at idinikit ang mga ito sa kanyang mga labi. Ang mga labing halos umalik kay Kino. Ano ang nangyayari? Bakit parang inaakit siya ng kaibigan niyang straight? O ang lahat ba ng ito ay gawa-gawa lamang ng kanyang matagal nang nagniningas na pagnanasa? Sa labas, pumusang ulan. At sa loob ng apartment, nag-iisa si Liha sa dilim. Hinaharana ng mga alaala ng init at mga halik na hindi pa nangyayari. Pero nararamdaman niya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sekreto at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Ang telepono ni Liha ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na apartment.
Boys Night Out ang mensahe mula sa isang grupo ng kanilang mga batchmates sa high school. Kasama sa mga listahan ng dadalo, si Joaquin de la Cruz. Nanginig ang mga daliri ni Liha habang pinipindot ang pin ng imbitasyon. Sa loob ng 5 araw, nagpalitan sila ng mga mensahe ni Kino. Mga pabirong-biro, mga tanong kung kamusta na, mga larawan ng mga construction site, laging ligtas, laging nasa hangganan. Pero may mga sandaling, isang mensahe kung saan nagtanong si Kino kung nag-iisip pa rin ba siya tungkol sa halos halik nila sa parking lot. Binitawan ni Iliha ang telepono nang mabasa iyon. Parang kuryente. Sumagot siya, hindi. Pero alam nilang dalawa na nagsisinungaling siya. Ang bar ay isang klasikong Pilipino pub. Maingay, maalsa, at puno ng mga lalaking nagbubunyi sa kanilang kabataan. Nang pumasok si Iliha, agad niyang nakita si Kino. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang mesa. Tila hiwalay sa kalituhan. Naka-black shirt na ngayon, humihigpit sa kanyang dibdib, at ang kanyang mga mata ay natagpuan agad si Iliha. Iliha! Dito pre! Sumigaw ang isa sa kanilang mga kaibigan, si Mark. Lumapit si Iliha. Sinadya ang upuan sa tabi ni Kino. Ang init mula sa katawan nito ay parang furnace. Kumusta, arkitekto? Ngiti ni Kino. Medyo nakaidlip ang mga mata. Tila nakainom na. Engineer, ngiti pabalik ni Iliha habang nag-uunahan ng mga kwento at tawanan. Palihim na nagdikit ang tuhod nila sa ilalim ng mesa. Hindi ito inalis ni Kino. Ang gabing yun ay umabot sa drinking games at mga lihim. Never have I ever, sigaw ni Mark. Lasing na. Para sa mga veterans, umikot ang laro. Puno ng mga kabastusan at biro. Hanggang sa never have I ever kissed someone of the same sex. Sabi ni Luis, ang backlog nilang kaibigan. Sa isang iglap, tumigil ang paligid para kay Iliha. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang baso at uminom. Ang ilan ay tumawa, ang ilan ay nagtaka. Pero ang tingin ni Kino, matalim. Direktang tumagos sa kanyang kaluluwa. Sumunod ang turn ni Iliha. Never have I ever wanted something I knew I couldn't have. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Kino na hindi kumikibo. Dahan-dahan, iniangat nito ang baso at uminom ng mabagal. Habang nakatingin kay Iliha, parang isang pribadong labanan sa gitna ng maraming tao. Pagkatapos ng ilang oras, lumipat ang grupo sa isang mas tahimik na parte ng bar para sa billiards. Sa ilalim ng madilim na ilaw at mga anino, nahanap ni Iliha ang sarili na naiwan kasama si Kino habang ang iba ay nag-order ng mga shot. Tapang ka ngayong gabi bulong ni Kino. Lumapit. Ang amoy ng whiskey at pabango nito ay halo-halong nakakalasing. Ikaw din, tugon ni Iliha. Nakayoko para magtimpla ng tira sa pool table. Bigyan mo ako ng maraming iniisip nitong mga nakarang araw. Ano ba ang iniisip mo? Lumapit si Kino. Ang balikat nito ay halos tumikit kay Iliha. Alam mo, biglang hinawakan ni Kino ang kamay ni Iliha sa pool cue. Pinigilan ng paggalaw. Hindi ako sigurado. Baka mali yung iniisip ko. At kung hindi, tiningnan sila ni Mark mula sa bar. Hoy! Walang dayan dyan! Humiwalay sila. Pero ang elektrisidad ay nanatiling nakabitin sa hangin. Sa banyo, nang mag-CR si Iliha, sumunod si Kino.
Sara mo, sabi ni Kino. Pagsara ng pinto, ay pagtitigan sila mula sa salamin. Ang espasyo ay masyadong maliit. Masyadong mainit. Ano ba talaga nangyayari sa atin, Kino? Humirap ang paghinga ni Kino. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, simula nang makita tayong ulit, parang nagising ang isang bahagi sa akin na matagal nang natutulog. Lumapit si Iliha. May asawa ka na, Kino. At diba, straight ka. Ang straight ba ay isang kulungan o isang paglalarawan? Tumalikod si Kino. Hinampas ang palad sa lababo. Ang buong buhay ko, ginawa ko kung anong inaasahan nila sa akin. Pagpakalalaki, mag-asawa, mag-anak. At ngayon, ano? Bumaling si Kino. Ang mga mata ay basang-basa. Hindi dahil sa luha, kundi sa paglalaban. At ngayon, narito ka. At naalala ko kung paano kita tinitignan noong tayo mga bata pa. At kung paano ko pinigilan ng sarili ko na hawakan ka. Hindi na nakapagtimpi si Iliha. Hinawakan niya ang mukha ni Kino. Dahan-dahan. Parang isang banal na bagay na matagal niyang pinangarap. Kino. Biglang dumagundong ang pagkatok sa pinto. Kino! Tumatawag si Andrea sa cellphone mo. Nag-aalala raw. Parang binuksan ng malamig na shower. Ang ekspresyon ni Kino ay nagbago mula sa pagiging bulag sa pagnanasa patungo sa pagkakasilaw sa katotohanan. Sige, lalabas na ako. Bago buksan ang pinto, hinarap niya si Iliha. Hindi ko alam kung paano ito, pero hindi ko rin kayang saktan ang pamilya ko. Alam ko, ulong ni Iliha. Nang pauwi na sa parking lot, nagpaalam ang lahat. Si Kino ay tahimik, malayo ang tingin. Samahan kita sa sasakyan, sabi ni Iliha. Tumango lang ito habang naglalakad. Biglang hinawakan ni Kino ang braso ni Iliha. Paano kung gusto ko malaman kung ano ito? Paano kung isang beses lang? Napatigil si Iliha. Hindi ako pwedeng maging isang beses lang, Kino. Alam mo yun. Dahil mahal mo ko? Ang tanong ay bumagsak sa pagitan nila. Tulad ng isang bato sa isang tahimik na lawa. Oo. Payak na sagot ni Iliha. At ito ang pinamasakit na bahagi. Dahil mahal kita. Hindi kita pwedeng pahamakin. Tumango si Kino. Ang mukha ay puno ng sakit at pagkalito. Sige. Uuwi na ako. Kino! Tawag ni Iliha. Mahal mo ba si Andrea? Oo. Mabilis na sagot nito. Pero may iba't ibang uri ng pagmamahal. Hindi ba? Sa apartment ni Iliha, nag-iisa na naman si Iliha. Kinakausap niya ang sarili sa salamin. Anong klaseng lalaki ka, Iliha Santos? Naghihintay ng isang taong hindi kailanman magiging sayo. Ang telepono ay kumislap. Isang mensahe mula kay Kino. Nakarating na ako. Natulog na si Andrea. Si Andrea, nag-alala lang. Sorry sa nangyari kanina. Hindi ako dapat. Tumigil ang mensahe. Sumunod ang mensahe,
minuto ang nakalipas. Pero hindi ako nagsisisi. Kinabukasan ng umaga, may tumawag sa telepono ni Eleha. Isang babaeng boses. Mahinahon, pero may katigasan. Eleha, ako si Andrea, ang asawa ni Kino. Makikipagkita sana ako sa'yo. Napalunok si Eleha. Siyempre, Andrea. Kailan ba? Ngayong hapon. May kailangan lang akong maintindihan. Nakita ang dalawa sa cafe. Kinahapunan. Nakaupo si Andrea. Maganda at matikas. Ang mga mata ay pareho kay Kino. Matalim at direktang tumatagos. Tahimik lang silang nagkakape ng ilang minuto. Alam mo bang, binabanggit ka ni Kino sa mga panaginip niya? Biglang sabi ni Andrea. Nanlaki ang mga mata ni Eleha. Oo, nitong mga nakaraang gabi, binabanggit niya ang iyong pangalan. At isang gabi, narinig ko siyang umiyak sa banyo. Nang tanungin ko siya, sinabi niya sa akin na nahihirapan siya. Bakit mo sa akin sinasabi to, Andrea? Dahil mahal ko ang asawa ko. At nakikita ko ang pagbabago sa kanya simula nang magbalik ka. Ang saya niya, pero parang may nag-uugat ng kalungkutan. At ang hinala ko, ang ugat na yun ay ikaw. Nanatiling tahimik si Eleha. Hindi naman siguro ko tangang babae, di ba, Eleha? Nakikita ko ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. Sa mga larawan niyo ng high school. At ang paraan ng pagtingin niya ngayon ay iba na. Wala pong nangyari sa amin, paring sabi ni Eleha. Pero gusto mong may mangyari, hindi pa. Hindi nakasagot si Eleha. Tumango si Andrea. Parang kumpirmado na ang isang hinala. Mahirap ang sitwasyon natin. Ayoko siyang masaktan. Ayoko ring masaktan ang pamilya ko. Ganon din ako. Kaya hinihiling ko sa'yo. Lumayo ka muna. Bigyan mo siya ng oras para makita kung ano talaga ang mahalaga sa kanya. Bakit ko gagawin yon? Dahil kung talagang mahal mo siya, hindi mo siya papabagsakin sa isang desisyong magpapasira sa kanyang buhay. Nang gabing yun, tinawagan ni Eleha si Kino. Kailangan natin mag-usap. Hindi ito maaaring magpatuloy. Ano ang ibig mong sabihin? Ang boses ni Kino ay puno ng pagtataka. May mga hangganan, Kino. At sa loob ka ng isang bakod na hindi ko kayang lagpasan. Kailangan nating huminto. Eleha, wag. Mahal kita, Kino. Kaya kailangan kong bumitiw. Ibinaba ni Eleha ang telepono habang umiyak ito sa kabilang linya. At sa dilim ng kanyang apartment, nilibing ng arkitekto ang kanyang puso sa ilalim ng tulindadang konkreto ng katotohanan. Minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pag-aangkin, kundi sa pagpapalaya. Hindi na sila nag-usap ni Kino. Nakatanggap si Eleha ng ilang mensahe. Mga tawag na hindi nasasagot. Hanggang sa huminto ang lahat. Isang araw, habang naglalakad siya sa Ayala Avenue, nakita niya mula sa malayo si Kino, kasama si Andrea, at ang kanilang anak, hawak-hawak ni Kino ang kamay ng bata. At nakangiti si Andrea sa asawa. Tumigil si Eleha sa paglalakad. Nakita niya kung paano halikan ni Kino ang noo ni Andrea.
Isang halik na puno ng pag-aalaga at pagmamayari. At sa sandaling yun, sa gitna ng pagod at pagdurusa, nahanap ni Eliha ang kaunting kapayapaan. Dahil kahit hindi siya ang nasa tabi ni Kino, nakatulong siya sa pagpapanatili ng kanyang mundo. Umaling siya at naglakad papalayo. Ang mga mata ay tuyo na. May sakit pero may dangal. At minsan, yun lang ang kailangan upang mabuhay. Ang kaunting dignidad sa gitna ng gulo ng puso. Isang package ang dumating sa apartment ni Eliha. Walang pangalan na nagpadala. Nasa loob ng isang lumang sketchbook noong high school. Binuksan niya ito at sa huling pahina, may bago at sariwang guhit. Isang larawan ng dalawang lalaki na nakahiga sa damuhan. Ang mga kamay ay halos magkadikit. Sa ilalim, nakasulat ang sulat kamay ni Kino. Sa ibang buhay, Eliha. Sa ibang buhay, bibigyan kita ng lahat ng halik na hindi ko maibigay sa iyo ngayon. Salamat sa pagmamahal mo sa akin nang higit pa sa nararapat. Mananatili ka sa aking puso. Ang aking pinakamagandang what if, Kino. Isinara ni Eliha ang sketchbook at idinikit ito sa kanyang dibdib. At sa wakas, naramdaman niya ang paghilom na nagsisimula, mabagal, masakit, pero totoo. Sa pagbukas ng pinto, bumalik ang kahapon. Isang ngiti mo lang, kumuho ang panahon. May mga tanong na hindi dapat itanong, pero sa mata mo, may sagot na baon. 15 taon sa isang saglit lang, nawala ang distansya, bumigat ang kamay. Kung kaibigan lang ito, bakit ang dibdib ay parang may lihim na gustong sumigaw? Kung ang katahimikan ay marunong mong magsalita, matagal na nitong isinumbong ang nadarama. Sa gitna ng hindi pwede, doon kita minahal. Sa pagitan ng tama at ng bawal, hindi kita hiniling, pero ikaw ang dasal. Isang lihim na ayaw nang magpaalam. Sa bawat titig na may takot at pagnanasa, may apoy na pilit pinapatay ng tadhana. Kung kasalanan man ang mahalin ka, sa gitna ng hindi pwede, dito kita pipiliin pa. May singsing sa daliri, may pangalan sa buhay. May mundong binuo na hindi ako ang kasama, pero sa bawat katahimikan, ramdam ko pa rin ako ang alaala mong ayaw kalimutin. Sa bawat wag na pumipigil sa atin, may bahid ng paano kung na hindi maamin. Kung kaibigan lang ako, bakit ganito? Bakit ang distansya lalong lumalapit sa'yo? Kung ang tapang lang sana'y hindi huli, baka ngayon iba ang ating kwento't gabi. Sa gitna ng hindi pwede, doon kita minahal. Sa pagitan ng tama at ng bawal, hindi kita hiniling, pero ikaw ang dasal. Isang lihim na ayaw nang magpaalam. Sa bawat titig na may takot at pagnanasa, may apoy na pilit pinapatay ng tadhana. Kung kasalanan man ang mahalin ka, sa
Sa gitna ng hindi pwede, dito kita pipiliin pa. Kung may isang gabing wala ang mundo, walang mga tanong, walang pangako. Baka sa dilim, sa pagitan ng ulan, doon tayo naging totoo. Kahit minsan, hindi kita inagaw, hindi rin umaasa. Pero bakit sa bawat paalam, may sugat pa? Sa gitna ng hindi pwede, natuto akong mahalin. Kahit alam kong talo bago pa magsimula. Kung sakaling sa ibang buhay, sa tamang panahon ikaw ang pipiliin kong tahanan at direksyon. Hanggang doon na lang sa pagitan ng tingin, sa yakap na hindi tinuloy, sa halik na bitin. Kung sakaling marinig mo ang kantang to, alam mo na ikaw pa rin to. Sa pagitan ng tahimik, doon kita minahal. At kahit hindi pwede, ikaw pa rin dahilan. Sa pagbukas ng pinto, bumalik ang kahapon. Isang ngiti mo lang, kumuho ang panahon. May mga tanong na hindi dapat itanong, pero sa mata mo, may sagot na baon. 15 taon sa isang saglit lang, nawala ang distansya, bumigat ang kamay. Kung kaibigan lang ito, bakit ang dibdib ay parang may lihim na gustong sumigaw? Kung ang katahimikan ay marunong mong magsalita, matagal na nitong isinumbong ang nadarama. Sa gitna ng hindi pwede, doon kita minahal. Sa pagitan ng tama at ng bawal, hindi kita hiniling, pero ikaw ang dasal. Isang lihim na ayaw nang magpaalam. Sa bawat titig na may takot at pagnanasa, may apoy na pilit pinapatay ng tadhana. Kung kasalanan man ang mahalin ka, sa gitna ng hindi pwede, dito kita pipiliin pa. May singsing sa daliri, may pangalan sa buhay. May mundong binuo na hindi ako ang kasama, pero sa bawat katahimikan, ramdam ko pa rin ako ang alaala mong ayaw kalimutin. Sa bawat wag na pumipigil sa atin, may bahid ng paano kung na hindi maamin. Kung kaibigan lang ako, bakit ganito? Bakit ang distansya lalong lumalapit sa'yo? Kung ang tapang lang sana'y hindi huli, baka ngayon iba ang ating kwento't gabi. Sa gitna ng hindi pwede, doon kita minahal. Sa pagitan ng tama at ng bawal, hindi kita hiniling, pero ikaw ang dasal. Isang lihim na ayaw nang magpaalam. Sa bawat titig na may takot at pagnanasa, may apoy na pilit pinapatay ng tadhana. Kung kasalanan man ang mahalin ka, sa gitna ng hindi pwede, dito kita pipiliin pa. Kung may isang gabing wala ang mundo, walang mga tanong, walang pangako. Baka sa dilim, sa pagitan ng ulan, doon tayo naging totoo. Kahit minsan, hindi kita inagaw, hindi rin umaasa. Pero bakit
Sa gitna ng hindi pwede, natuto akong mahalin kahit alam kong talo bago pa magsimula. Kung sakaling sa ibang buhay, sa tamang panahon ikaw ang pipiliin kong tahanan at direksyon. Hanggang doon na lang sa pagitan ng tingin, sa yakap na hindi tinuloy sa halik na bitin. Kung sakaling marinig mo ang kantang to, alam mo na ikaw pa rin to. Sa pagitan ng tahimik, doon kita minahal. At kahit hindi pwede, ikaw pa rin dahilan.